very big opportunity sa amin na binigay ni Sir Eric ang area na to for us to cover the whole area of Biliran, to have the Crispy King, the Estongan Lianpo at saka meron din kaming Gaita. Wala pa si Crispy King, meron talaga kaming business which is the H&M Marketing. Doon talaga kami nakapokus noon. Distribution yun, distributorship kami. Dito kami nakapag-business talaga for 21 years. Way back 2000 yun nag-start at saka nag-stop kami during when I got my cancer. I got diagnosed with breast cancer. Stop our operation, the distribution namin kasi hindi na namin siya ma-manage na masyado. That's the time na parang naglalaylo na yung business namin kasi yung asawa ko kasi nakafocus na lang siya sa akin. July of 2021, that's the time he invite me na magtrabaho daw sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi ko talaga makalimutan yon. Sabi ko sa kanya, Rick, please help me. I-allow mo akong makapag-franchise ng Crispy King. Sabi niya, no, I will not allow you to have a franchise. Not unless ma-empleyado ka. Kayong dalawa ng asawa mo. Empleyado ka talaga before ka bigyan kita ng franchise. Kasi noon, there are times na ang dami na niyang invitation sa akin, hindi man ako kasi pag mayroon kang negosyo kasi para kang big na sa head ni mo na, meron naman akong negosyo, bakit ako pupunta ako sa iyo? Bakit ako magtatrabaho sa iyo? Third time yata akong in-invite ni Sir, wala lang talaga ako. But the time na I had cancer, I don't have the idea na na magprolong pa ba yung life ko. That's the time na talaga ako. Nag-in na talaga ako ni Sir. Okay, no worries. Okay, magiging empleyado mo ako. Sige, punta ka ng office, binit talaga niya ako, Roy. Kahit na noon, nakita niya ako, wala pa akong buhok kasi kakatapos ko lang ng chemotherapy ko. Very thin ako, very dark yung skin, manipis yung payat ko. Sabi ko sa kanya, ano na lang kaya ang mga sasabi ng mga classmate ko, makita akong ito. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Eric that time. Kasi kung hindi pa niya ako nakita, wala ako sa Crispy King ngayon. So, nang time na binibit niya ako sa office, yun, pangit-pangit ko pa. And then, ngayon, yun talaga ang biggest opportunity ko why I am now successful sa Crispy King way ko. Kaya, very grateful. Blessings in disguise na nagkasakit na ako na nabisit ako ng friend ko na si Sir Eric. I need to continue. As long as God gives me the freedom na mabuhay pa ako, I will continue. I will never stop. Kasi andito lang kasi ang magnitude. Ang dami ko ng learning kay Sir Eric. Ang dami ko ng learning sa lahat. Dapat consider mo yun na magiging grounded ka din. Na hindi lahat ng bagay na kung ano mang na-attain mo ngayon, hindi yan for sure permanente sa buhay. Marunong kang tumingin sa iba na nangangailangan ng tulong. Then consider also their gutom. Hindi lang lahat sa iyo. You need to see the operation, you need to oversee what's happening around all your businesses. Nakatutok din kami. Every single day, katutok kami sa cellphone. Yung updates, ano nang nangyari. Kahit na malayo kami sa mga branches namin. Ang isang businessman talagang tutok na tutok. Mag-oversee ka talaga 24/7 of your life. Ngunit ang amo diri apartment sa Nabalbiliran area where diri akong husband nagpuyo kay siya man gid ang nag-handle sa tanan ng mga branches. So some of our employees or walang tinitirhan, dito talaga sila sa taas para makasave sila with their rentals. Kada adlaw
mag-deliver kung need sa among store. Kung inspiration ka dalo, malipay ra ko, sir, kay maluoy tas kung tindahan, daghang mga kuwang-kuwang niya, dito deliver ta maka-supply nila, niya, luoy ato tindahan. Mao niya itong budiga sa ato uling. Siya ang everyday talagang nag-ikot-ikot Sa lahat ng sa lahat ng branches. Ako lang, every Sunday lang talaga ako dito. Kasi nagtatrabaho naman ako sa ART as the operation head. So doon talaga ako nakatutok lahat ng time ko. Doon talaga sa ART main office from Mondays to Saturday. Mao niya itong uling, nindot na itong uling para tukdaw dagko ba. Di kay ni kalas, ipil-ipil. Ato ang stock i-deliver para tukdaw mabranch na to sa istong. Agikan sa pagkuan sir, pag-open na mo sir sa Crispy King diri sa Biliran Island. Mo na ako ginatrabaho permanente. 6 a.m. I will be leaving Ormoc to come here. And then I need to go around all my branches. I need to meet my people. I need to meet my employee. Kumustahon ako sila. Okay, usually guys, pag na ako din sa store, muni ang ako permanente dire still sa akong mga tao to check the stores if it's clean. Maganda ba yung mga setting ng mga namin, mga equipment. Looking forward din sila sa akin pag mandito ako kasi I let them sometimes mag-give ako ng coach sa kanila, mag-mentor ako sa kanila kung paano talaga ang line. And then these are my people here sa sa Nabal 3. Okay, these are the fireman and my cashiers. So they are my team here. Even in a week time, I know that it's gonna be hard for them every day magtrabaho sila, but during Sundays parang for me then happy din sila makita nila ako dahil free meals na naman. Wala nang problema. Ikaw ha? Okay, ikaw, Glenn. We need to do this and to continue this kind of operation namin dito dahil maraming yung responsibility ko. Maraming mga tauhan ko na nakasasalalay yung nila sahod sa akin at saka they are the ones also na nag-help sa family nila, sa mga anak nila. Kaya malaking responsibility na talaga na kailangan ko talagang mag-continue. And even my husband still working so hard for this company na para sa ikakabuti naming lahat dito. Kung anong sinishare ni Sir Eric sa akin na opportunity, isi-share ko din in some way sa mga tauhan ko, family ko, at everybody na nangangailangan ng tulong. Sir Eric, thank you so much for everything, sa opportunity na binigay mo sa akin. Thank you is not enough for what's happening now in our lives, in my family, my kids, that we are having now sa pamilya namin. Salamat talaga. I'm very grateful for all the blessing that comes on our way now. Thank you, boss. Maingon to. Salamat talaga. From the bottom of my heart, thank you so much, Sir Eric, and ART Holdings Company. Salamat talaga.